Ay, katong usa katong lugar gani. Kanang padung warehouse no. Ay. Asa nang alis gani? Kuan murag bago na na kuan. Bago na na. Ha? Sakala na ko sa may highway katong barbecue sa wala pa na wala na. Wala na. Wala palang curfew sa lugar. So ibig sabihin magdamag no. Kung gusto mo makahanap dito, magdamagan. Sa bagay, dati pa naman no. Naalala ko dati, ano yun, after sawa, uuwi, ano na, may liwanag na. Yung lagi namin pinapasyalan dati, pinupuntahan, yung may papuntang ano, papuntang warehouse. Kung sa ganito pa yung warehouse, ako nang gani, magkuhan. Ano to? Glassmith. Dili mo na yung muna hubo-hubo na bra. Wala na yung dati. Kasi yung lugar na yan, may hubo-hubo. Pero meron din mga karaoke lang talaga siya. Inuman. Kaya malapit lang siya sa inuuwian namin dati na tawag nito, parang transient house. Dito mo na sa unang daan ng highway, di ba? May mga barbecuehan. Ay, mo na to gibanti na. Tsaka ang lapad na ng kalsada. Ilang lanes na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galing ah. Ayun, napakaano na palamig sa Repawan, no? Malaki na yung changes lalo sa highway. Lawak na, 6 lanes. Sadya na yung lugar na din eh. Oh, ganda na ng lugar, 6 lanes. Modern ni sadya dari daw, sadya. Sadya, ano yan eh, Cebuano, no? Dialect means bibo or basta unisam. Okay, wholesale and retail. Basta dati as far as I remember, 10 years ago, 2013, ano to dito, bali, hindi to siya 6 lanes ha. Ano lang to, bali, ito lang, tatlo, 3 lanes lang. Tapos may mga barbecue houses pa dito, mga gatong oras no, may mga kumakain. Tapos mahaba-haba to dito hanggang sa may doon sa may unahan. Tapos may tulay na ba dati? Hindi ako sure. Tara, ikot tayo dito. So RS, ano ibig sabihin ng RS? Ito pa yung ukay-ukay. Wala na, magsasarado na no. Ito pala yung bago dito sa Kidapawan. Siguro matagal na sa inyo, sa iba na mga taga rito, pero para sa akin ito yung bago kasi di namin ito naabutan ng araw. Yung ganito kalaking ukay-ukayan. Tsaka ang ganda ng palengke dito, organized. Yung talagang parang 4 na building yata. Building 1, building 2, building 3, building 4. Tapos yun parang organized siya. By category. Mga pang beauty products, mga beauty salon, wheat market, gulayan. Gano'n naman talaga dapat no, ang palengke. Kailangan hindi siya lahok-lahok, hindi siya mix-mix or mekos-mekos. Okay. Walking tour tayo dito no, night walk or midnight tour. Mag-aalas 12 na. Marami akong ito yung tinutukoy ko sa inyo, sinasabi ko na ayoko talaga magplano sa mga lakad. Basta meron lang akong gustong puntahan. Kumbaga sapat na yun para ma-motivate akong gumala or mamasyal. Ano meron dito? RS. Mo ni RS koy. Ilang giingon? Nga naikuan. Masal to ilang giingon nga naadaw pa mga kalingawan.
inuman? Inuman? Inuman ba? Inuman that. Okay, sige. Ito siguro yun, no? So, midnight walk and tour tayo dito sa, Kinapawan City. Ito pala yun, artist. Of course. Ito na yun, no? Parang maliit lang siya na, yun, artist. Artist stop, pangalan. Inuman, kainan. Nice. Maganda talaga sa Kinapawan, madaming mga nightlife. Sana all. Sa Davao, marami din naman sa atin kanyan, kaso nga lang last 12. Okay na rin yun, sapat na. Kasi may trabaho pa bukas. Labas ulit tayo dito. City walk tayo, city tour. Midnight walk. Diba? Kidapawan City. Kidapawan City is a component city or Itsuyoshi na ba? Pero parang hindi pa siya Itsuyoshi, no? Kasi 100 plus pa lang yung dito, population. Tingnan natin sa ating mahiwagang Wikipedia. Yun, no? Kidapawan City. Lungsod ng Kidapawan is a third-class component city and the capital of province of Cotabato, North Cotabato, ha. Yan. Census, it has a population of 160,000 people. Okay, map of Cotabato. Province, Cotabato, 2nd District. July, founded 1914. Bago-bago lang pala, no? Hindi pala siya luma. Kaya pala wala tayong makikitang bakas ng mga old structures and old buildings and old houses and artifacts. Unlike Iligan, CDO. Meron ba sa CDO? May mga mga old artifacts. Maliban sa historia, yung still standing pa rin ba na kagaya ng mga sa Iligan na may mga bahay, yung mga old buildings, yung mga ganun, yung mga bahay na nakakapis pa. And sa Butuan, no, yung mga balangay, no, sa Butuan na nasa museum. Anyway, sige lang, babalik pa rin naman ulit tayo sa CDO, no. Ang CDO, may nagsabi sa akin na ba't di ako pumunta ng Uptown. Meron na tayong vlog sa Uptown last year yon. Tapos ito kasing si boss ay CDO sa akin. Napakalapit lang kasi niyan, no. 7 hours lang. Kasi malapit siya sa akin in a sense na one ride lang talaga siya, no. Mayroon ka lang one ride lang sa 7 hours, no. Hindi mo kailangan palipat-lipat, isang upuan lang. Pagka upo mo sa terminal ng Davao, ay pwede kang umidlip, matulog 6 to 7 hours, pagising mo yan, CDO na. So para sa akin, napaka-accessible lang CDO. Hindi siya ganun ka hirap puntahan. Unlike sa mga Marawi, unlike sa Iligan, unlike sa Cotabato and tawag na ito, Zamboanga, Pagadian. Kasi kailangan mo talaga ng mag-titik ng 2 rides. Although ang Cotabato pala ay isa lang pala, mayroon lang palang 1 ride. Hindi ko alam yun eh. Akala ko kasi talaga dati walang pa direct pa Cotabato City from Davao City. Okay, balikan natin yung Google. 1914 ang kanyang founded, chartered 1947, City Hall 1998, no, bago lang. Okay, land area niya is 358, maliit lang din. Highest elevation 2,933, baka ito yung Mount Apo, no. Okay, population 160. Yung kanyang density is 450 km². So since maliit lang din yung kanyang population, so hindi siya ganun ka densely populated, no. Kaya kita mo naman napaka-spacious ng lugar nila. Kahit paggabi, no, wala ka makikita masyadong mga may mga establishment, pero yan lang, siya, spacious, no, malawak, hayahay, Malwan. Ang CDO is siya, no, 400 plus, no, yung kanyang tawag nito, land area. So ito 358 lang, so maliit siya. So siya rin ay revenue 1 billion 2020. So billionaire city din pala to, si Kidapawan City. Ayan, meron silang 14% poverty incidence. Napapansin ko, the more na mataas at marami yung population sa isang lugar, the more na
medyo mataas-taas yung ano, yung poverty incidence. Ano ba kasi ibig sabihin ng poverty incidence? Mamaya, no? Tingnan natin yan. Or sunod na araw. Huwag muna mamaya. Tulog muna tayo. Yun lang, no? Mayaman. Billionaire city din. Kaso nga lang, ano siya, component. Hindi pa siya HUC. So, hindi pa siya HUC. Like, hindi pa niya abot yung ano, yung requirement na 200,000 population. Di ako sure sa tulay na to ha, kung andito na ba to, existing na ba to 2013 kung balikan. Tsaka dito ako unang nakita ng ano, ng KCC Mall sa Kidapawan City. Asa na ba yung KCC dito? Meron yan eh. Wala na, no? Di na siya kaya ng araw na maraming mga bangkibang kita dito, maraming mga... So, mas organized siya ngayon, no? Mas lalong lumilis. Ayan yung palengke. Sige lang, ang Kidapawan City, 3 hours lang naman, no? To 4 hours yung biyahe papunta rito. Via bus, tapos lapit lang talaga siya. Kaya kung gustuhin natin tong puntahan, yun, madali lang. Ganun ako eh, mas una kong pinupuntahan yung mga malalayo. Parang mas trip ko siyang puntahan muna. Kumbaga, tsaka na yung mga malalapit kasi dyan lang naman yan eh. Kumbaga, ang mga malalapit kasi gaya ng Digos, Cotabaton, Kidapawan, Tagum. Diba? Na parang ano na siya, hindi siya kailangan pag-isipan. Kung windward ang strikes, eh, yan, punta na ng terminal, sakay ng bus. Wala na yung dati. Ito yung kanilang wheat market, public market. Sarado pa rin, no? Same as usual, kagaya din dati. So sadya yan na ano, na sarado siya, sadya yan para hindi siya tambayan, no? Ng mga pasaway, mga gangster, mga batang, mga ano, no? Mga magra-riot, mga ganun. Kasi madalas tinatambayan ng palengke. Diba? So dati pa to, ganito na yung ano, yung scenario dito talaga. Nakaharangan. Fish car yun ah. Isda delivery. Diba? Wala na, no? No more. Wala nang mga ano, mga nagtitinda dito sa gilid-gilid. So mas malinis na. Mas malawak. Tapos ito yung parang park. Ito yung park nila, no? Sureball na tayo dyan. Ito yung City Hall kasi. Tsaka masarap maligo rito, lamig ng ano, maginaw, no, parang may ice, may ano, may yelo or parang ice water yung tubig rito nila dito. Tsaka linis syempre. Yan, Kidapawan. Basta ano, minsan mag walking tayo dito yung araw, no. Ngayon muna tayo, madilim gabi. Kasi nga kakarating na natin galing Cotabato City. Yung Midsayap, walang problema yun, no? Pwede nating puntahan din yan na pagkatapos ating mag-Kidapawan, pwede tayong mag-Midsayap, tapos Pigkawayan. Ano pa pala, Mlang. Ang ganda ng Mlang, no? Consistently ang Mlang na maganda, no? Paganda lalo la yung highway nila kanina na daanan natin. First class municipality. First income class municipality ang Mlang. Metro Kidapawan Telephone Corporation. Di ko alam kung pwede tayong pupunta dyan ha. Basta ito yung lugar dati, marami tong barbecuehan dito. Ngayon wala na, no? Doon na nilipat. Ay, sa bagay at mas maganda na rin yun, no? Mas organized sila doon sa isang pavilion lang. Taga rito rin yata si Lakbay Pangarap, shout out. Lakbay Pangarap, para ito yung home base, no.
Kasi nung one time nag-vlog siya na dito sila umuwi. Nung kanyang kamag-anakan. Reunion, no? So, taga Kidapawan si Lakbay Pangarap, si Kalakbay Kaparmer. Wala na, no? No more. Wala na wala na yung dating nagbabarbecue dito. So, tahimik na. Hanap tayong mga tao baka bawal dito. Tatanong tayo muna. O, ito na yung park nila. Wala nang tao. So, posible no sarado. Pero di ako sure kung ito ba yung park na tinatambayan dati. Hanap yung mapagtanungan. Kaso walang tao, no? Tulog, kagad, aga pa. Alas 11 pa lang. Ayun, may tao dito. Puntahan natin. Basta ha, itong lugar na yan, yung mga bawat gilid ng kalye, mga yan, mga barbecue area. Tapos, siyempre, hindi pa siya simentado, no, nung araw. Para pa lang to dito. Open canal pa to dito. Wala pa siyang, hindi pa siya natatabunan. Hindi pa siya sarado. Open canal lang yan. Tapos, or open creek, di ba tawag dyan? Basta pag open, i-open. Tapos, ito, pa yan? Mabuhangin, lupa. Hindi pa yan siya simentado. Itong dalawang lane. So, ngayon, road widening na talaga, Sa ilang lane ba? Sa 2-3. Sa bike lane itong pinakagilid. Five lanes, no? Yung meron dito. Ito nga yun, yung park na tinatambayan dati ng mga tao. Ngayon wala na. Walang tao, so baka bawal, no? Kidapawan. May na pala dito, time limit or curfew sa park. Yan, may tao, tatanong natin. So yun, nilipat na nga daw talaga yung lahat ng mga barbecuehan dito. Tapos dito naman na area, parang wala nang tumatambay kasi unang-una sarado na, So, ibig sabihin, may curfew. Yung tinanong ko rin naman na tao, di naman niya alam, no? Puro din siya siguro, baka, gano'n, no? Baka, kalabaw, kabayo. Wala, no? Walang wala. No man is an island. May chowking pala dito na bago, Wala yan dati. 10 years. 10 years ago, dito tayo. Mula na nga, no? Anong araw ba ngayon? Biyernes pa lang, kahapon, Huwebes. Biyernes, Huwebes pa pala ngayon. Kasi 11 pa lang, wala pang alas 12. Wala nang tao, ito yung City Hall. Kidapawan. Tapos park, malaki yung park na siya, maganda, syempre. Tapos lalo pa ang pinaganda, di ba kapag ang ibang mga lugar, habang tumatagal pumapangit yung yung kanilang People's Park, pero dito mas lalong pinapaganda. Yan, alaga kumbaga, well maintained. Walang tao. Okay. May tao sana, wala din naman siya sabi niya pwede daw pa rin tumambay, pero paano tumambay doon sa loob? Wala namang pintuan. Nasarado. So, pag nakasarado na yan, ibig sabihin ay wala ng tao. Tapos, tinanong ko siya kung anong oras, kung may curfew. Sabi niya rin, alam, no? Kaya, okay lang. Daan na tayo dito. At least, nasilip natin. Naipakita ko sa inyo. Kidapawan City. Malamig ang Kidapawan City kasi nasa paanan nito ng bulkang, bundok Apo, Mount Apo. Pero dati, mas malamig to ngayon, hindi na masyado. Parang nararamdaman lang yung lamig, pero hindi siya yung talagang manginginig ka, Gaya ng araw na hindi ka pwedeng lalabas dito at mamamasyal, maglalakad-lakad ng walang jacket. Yung suot kong damit, manipis lang. Polo shirt.
Tsaka ano, pang summer talaga to dapat. Pang dagat, gano'n, no. Basta sadya ko to na ganito yung damit kong sinusuot para pagpapawisan man, kagad ay matutuyo, no. Tsaka bilis siyang ano, mabilis labahan at madaling patuyuin. Yan, meron silang mid-rise building. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 floor. Oh, mid-rise building na yan, ha. Kasi naka 4th floor. Yan. Tsaka yung kanilang center island, mas pinaganda, no? Mas pinalaki. O talagang malas malaki na to nung araw pa. Pero feeling ko parang bago lang to, no? Maganda yung center island. Kulang na lang sa ano, no? Kulang pa lang ng mga tanim, mga bulaklak. Parang ang tawag dito, beautification. Kidapawan Farmers Fruits Stalls and Pasalubong Center. Nice. So parang ano siya, no? Davao City Vendors. Davao City Vendors, Fruits Vendors Association inspired. Basta barbecuehan yan dati. Ito, Hilira. Ngayon wala na. Danger, crash hazard. Tsaka no, liwanag ng ano, no, highway. Sana all ganito ka ano, liwanag yung main roads para ano, hindi nakakatakot maglakad na baka may multo, may aswang. Baka hahablutin ka ng maligno sa gilid ng daan. Amoy dorgan, bango. Drive-thru. Chowking. Basta tansya ko mas mura yung durian dito. Mas mura yung mga prutas kumpara sa Davao. Kasi, ano eh, farmland talaga tong Kidapawan, di ba? Cotabato area. Sa Davao, farmland din naman ang ano, Davao din. Isa yan sa nagpapayaman ng syudad ng Davao, yung mga prutas, tsaka gulay. Ayun, no? Pala mga durianan. Okay na siguro, no? Wala tayong ano, ibang ma-vlog, may content. Basta pinapakita ko lang sa iyo yung ano, yung downtown of Kidapawan City, midnight walk. Pinasilip ko sa inyo. Sinilip natin, no? Ako yan nagbabalik ulit after 10 years in the making. So ito tayo itsura ngayon. Paano yan, no? I have to say bye-bye. At balik na ako sa may ano, terminal ng bus overland transport terminal.